Noong kalagitnaan ng taong 1954 ay may isang lalaking dumating sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan. Isang normal na araw lang sana to para sa mga immigration agents nung airport. Ang kaso nga lang, nung inabot na nung lalaki na to yung passport niya, mukha niya naman yun nandito. Na-verify niya naman yung pangalan niya tsaka kung kailan siya pinanganak. Ang kaso nga lang, nung sinabi niya na kung saang bansa siya galing, bansang nakamarka naman dun sa passport niya, ay nagbunga ito ng pagtataka at pagkalito ng mga ahente doon sa airport. Dahil yung bansang pinanggalingan ng lalaking nakatayo sa harap nila ay hindi nila matagpuan sa mundo natin. Ilang dekada nang pinag-uusapan yung kwento na to. Hindi malaman kung time traveler ba siya, alien, spy lang ng ibang bansa, o katunayan ito na meron talagang parallel universe. Ayon sa ilang mga teorya, yung universe na ginagalawan ng mundo natin ay mayroong walang katapusan na bilang. Sa bawat universe na yan ay merong Earth at meron ding iba't ibang version ng bawat tao sa mundo. Nandyan yung maaaring sa ibang mundo artista ka, o ikaw si Dark Archives, o hindi nasakop ng Espanyol yung Pilipinas, natalo yung Amerika sa maraming mga giyera, o kaya naman hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin tayo ng kapangyarihan ng Espanyol, o kaya naman ng Hapon. Ito yung mga walang katapusang version at bilang ng mundo. Pero sa kabila ng mga yan ay hindi nagtatagpo o nagkukross yung mga panahon ng bawat universe. Ayan ay yung hanggang noong 2014. Ayon sa teorya ng mga eksperto, ay posibleng mangyaring makapalitan mo yung sarili mo sa ibang universe. Dahil parami na ng parami yung mga kaso ng ganitong pangyayari. Ang isa dyan ay si Larina Garcia. Isang araw ay nagising siya na iba na yung kulay ng damit niya nung natulog siya. Iba rin yung kulay ng kama niya. Yung bahay nila ay parang pareho pero may konting kakaiba. Yung kulay ng baso niya ay iba na rin. Nung pumasok siya sa trabaho, iba na yung posisyon niya. At may ibang tao nang nagtatrabaho sa opisina niya. Yung boss niya ay hindi niya rin kilala. Parehas naman yung pangalan ng mga tao sa opisina, pero yung mukha ng mga to ay iba na sa pagkakatanda niya. Nung una naisip niya baka nasisiraan na siya ng isip dahil pati yung posisyon ng building nila ay sa ibang direksyon ito nakaharap. Hanggang sa umuwi siya at natulog, kinabukasan ay bumalik na ulit lahat sa normal. Sinabihan siya ng mga katrabaho niya, nakakaiba daw yung kinikilos niya kahapon. Meron din ganitong kaparehas na nangyari noong 1905 sa Paris. Meron din sa Frankfurt, Germany, sa Russia, sa China, sa Mexico, sa Canada, sa London, United Kingdom. Meron din sa Fiji, sa Venezuela at sa Brazil. At meron pa sa iba't ibang mga bansa. Nangyayari ito isa hanggang 2 beses bawat isang dekada. Kapag pinakinggan mo yung kwento ng bawat taong nakaranas nito, ay meron silang pagkakaparehas. Iba yung mga pangalan ng bansa sa mapa, iba rin yung mga pangalan ng bawat kontinente. Ang nabanggit pa nga ng mga tao na to pag lumabas ka ng bahay nyo, parang parehas lang pero may konting impormasyon na iba sa nakagisnan mo. Kagaya ng itsura ng mga tao, kulay ng mga bahay, maging yung itsura ng mga daan. At dito na nga tayo mapupunta sa lalaking mula sa Europe na bumiyahe papuntang Tokyo. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat ng sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Ituloy na natin ang kwento. Noong July 1954, kainitan ng panahon nito sa Japan. Si Mr. Yamamoto ay naghahanda na sa pagpasok sa trabaho. Isa siyang immigration officer sa Haneda Airport sa Tokyo. Sa ilang buwan na lumilipas ay kapansin-pansin na padami ng padami yung mga taong dumadating sa airport nila. Nung matapos kasi yung World War II, imbes na mag-focus yung Japan sa pagpapalakas ulit ng militar nila, ay nag-focus sila sa technology at saka sa finance. Kaya naman maraming mga bansa ang nagsisimula mag-invest sa kanila. Kagaya ng araw-araw na trabaho ni Mr. Yamamoto, ay maghihintay lang siya ng mga taong darating sa airport
I-check niya yung passport, mga papeles na mga to, anong pakay nila sa bansa, at ano yung mga bagay na dala nila. Kagaya ng ginagawa niya sa makalipas na mga buwan. Makalipas ang ilang oras na pagtatrabaho ni Mr. Yamamoto, nag-lunch na siya at bumalik siya bandang mag-aalauna ng hapon. Karamihan sa mga pasaherong dumaan sa station niya ay mga nakatira sa Japan galing sa pagbabakasyon sa Europe. Hanggang napansin niya yung susunod na lalaking pasaherong dadaan sa kanya ay maputi, matangkad at mukhang foreigner. Hinihiling ni Mr. Yamamoto na sana marunong mag-Japanese to dahil hindi pa siya masyadong magaling mag-English. Kadalasan pa pag nag-i-English siya ay hindi siya naiintindihan ng mga to. Hanggang sa binigay na nung foreigner na to yung passport niya kay Mr. Yamamoto at bumati ito sa lengguwahe ng Hapon. Dito ay nawala yung kaba niya na mabuti na lang ay marunong itong mag-Japanese. Binati na ito pabalik ni Mr. Yamamoto, sabay kuha ng passport at mga papeles nitong inaabot sa kanya. Tinanong niya ngayon yung pangalan nito, Broderick Genansfer daw. Binerify nito kung kailan siya pinanganak at ang huling tanong ni Mr. Yamamoto ay saang bansa siya galing. Ang sagot naman ni Mr. Genansfer ay sa bansang Tured. Bansang unang beses lang narinig ni Mr. Yamamoto. Hindi naman masyado nagtaka dito si Mr. Yamamoto. Baka pwedeng si Mr. Genansfer yung kauna-unahang pasaherong mula sa Tured ang nadaan sa kanya. Mukha namang legitimate o authentic yung passport nito. May mga stamp din ito mula sa iba't ibang bansa. Pero para makasigurado ay tinanong niya yung team leader nila. Pero maging yung team leader niya ay nagulat sa bansang binanggit nito. Dahil maging siya ay ngayon niya lang to narinig. Lumipas ang ilang mga minutong chinecheck nila yung passport. Nagsimula na magtanong si Mr. Genansfer kung may problema ba sa mga papel na dala niya. Nagsimula na rin magpuntahan yung ilang mga immigration agents kay Mr. Yamamoto. At nagtatanong-tanungan sila kung alam ba nila yung bansang United Kingdom of Tured. Hanggang sa ang ginawa nila ay kumuha sila ng world map at pinakita nila to kay Mr. Genansfer at pinaturo kung saan matatagpuan yung bansang pinanggalingan niya. Dito ang unang hinanap nito ay kontinente ng Europe. Hinanap niya yung bansang France at makikita sa mukha nito ay nagsisimula na rin siyang magtaka. Dahil maging siya ay hindi niya makita yung bansang pinanggalingan niya. Hanggang sa itinuro niya yung isang maliit na bansa sa pagitan ng France at ng Spain na may pangalang Andorra. Ang sabi nito ay hindi niya daw alam bakit Andorra yung nakalagay dito imbis na United Kingdom of Tured. Dito ay nagsimula na magtaka at maghinala yung mga immigration agent ng airport. Kaya naman, tumawag na sila ng mga security at sinamahan si Mr. Genansfer sa opisina nila. Sa ilang minutong paglalakad nila papunta sa opisina ng immigration, ay patuloy na nagtatanong at nagpapaliwanag si Mr. Genansfer na kung ano daw naging problema, bakit daw dadalhin pa siya sa opisina, at kung bakit hindi niya makita yung bansa nila sa mapang pinakita sa kanya. Yung tinignan niya rin yung mga pangalan ng bansa doon sa mapang pinakita sa kanya ay nagtataka rin siya sa ilang mga pangalan ng bansa. Hanggang sa nakarating na sila doon sa opisina, pinaupo siya at pinaghintay siya ng ilang mga minuto. Habang naghihintay si Mr. Genansfer, yung mga immigration agent at officers ay tumawag ng mga pulis, military intelligence dahil sa tingin nila ay espiya si Mr. Genansfer mula sa ibang bansa. Ang una nilang ginawa ay kinuha nila yung passport nito, binerify nila. Pero wala talaga silang makitang kakaiba sa passport ng tao na to. Mula sa materyales, mga marka, mga stamp, maging ink ay parehong-pareho sa original na passport. Kaya naman pumasok na sa kwarto yung military intelligence maging mga immigration officers. Dito ay nagsimula na nilang tanungin si Mr. Genansfer. Ang una nilang ginawa ay pinahanap nila yung bansa nito sa world map. Pero hindi talaga niya mahanap yung bansang pinanggalingan niya. Pilit niyang itinuturo yung bansang Andorra. Pangalan na tinatawanan niya kung bakit Andorra yung pangalan ng lugar. Iginigiit pa nito na halos 1,000 taon na ang United Kingdom of Tured. Pangatlong beses na daw siyang dumaan sa parehong airport na to sa loob lang ng 1 buwan. Chinek nila yung mga stamp nito sa mga papeles na dala niya at dito ay nalaman nilang totoo nga yung sinasabi nito. Naglabas din siya ng mga pera mula sa iba't ibang bansa sa Europe, maging pera ng Japan, maging pera ng Tured.
At lahat ng mga pera na yun ay mukha namang totoo. Ang kaso nga lang ay walang bansang Toured. Meron din siya mga dalang checking pinakita sa kanila. Pero yung bangkong pinagmulan ng mga cheque na yon ay hindi rin nila alam kung saan matatagpuan. Sinubukan pa nila tong tanungin ng tanungin at hinahanapan nila ng butas yung mga sagot nito para mapaamin ito na isa siyang espiya. Tinanong nila kung saang hotel siya tutuloy. Sinabi niya naman yung pangalan ng hotel, pati room number niya. Tinawagan nila ngayon yung hotel na to. Pero ang sabi ng hotel ay wala daw silang reservation mula sa pangalang Broderick Ginansfer. Dito ay nagsimula na itong magalit dahil kahapon lang daw ay tumawag siya dun sa hotel at nagpa-reserve siya ng kwarto. Parehong kwarto na tinutuluyan niya sa makalipas na ilang beses niyang pagpunta sa Japan. Ang sabi nitong si Mr. Ginansfer ay marami daw siya mga negosyo sa Toured. Kaya siya pumupunta sa bansang Japan dahil nakabuo siya ng ilang mga partnership dito at bumubuo siya ng mga koneksyon. Binigay ngayon ni Mr. Ginansfer yung pangalan ng kumpanya pati yung number nito na siyang tinawagan ng immigration agents. At dito ay nakumpirma nga nilang meron nga talagang ganitong kumpanya sa Tokyo pero hindi nila kilala si Mr. Ginansfer. Meron daw sila mga partnership sa bansang Andorra pero wala silang kilalang Broderick. Ngayon ay hindi na malaman ng military intelligence pati ng immigration agents kung anong gagawin nila kay Mr. Ginansfer. Authentic at legitimate yung passport niya. Legitimate din yung ibang mga papeles na dala niya. Ang tanging tanong lang at ang nawawala ay yung bansang pinanggalingan niya. Maging sa mga ID dala nito ay United Kingdom of Toured ang nakalagay. Dito ay napaisip na sila na baka may ganito nga talagang bansa. Kaso nga lang mali yung lugar na tinuturo ni Mr. Ginansfer. Kaya ang ginawa nila ay kinuha nila yung mga ID nito, passport at mga papeles at ipinakausap ito sa isang doktor sa airport. Dito ay napaisip na si Mr. Ginansfer na baka kaya siya pinapakausap sa doktor, ang iniisip nila ay may sakit siya sa pag-iisip. Pero ang sabi ng doktor, nandun lang daw siya para masiguradong walang masakit sa kanya. Ang tanging naikwento lang ni Mr. Ginansfer dun sa doktor, nung nasa biyahe na daw sila ay biglang umalog yung eroplano ng napakalakas. Nagising siya mula sa pagkakatulog, nauntog siya at nagsimulang mahilo. At mula sa bintana ay nakita niyang napakadilim ng paligid na dinadaanan ng eroplano. Parang nasa makapal na ulap daw sila na may daladalang malakas na bagyo. Hindi na siya nakatulog dahil dito at makalipas ang mahigit sa 1 oras ay nagsisimula ng lumapag yung eroplano dun sa airport. Wala silang makitang kakaiba kay Mr. Ginansfer. Hindi ito umiiwas sa mga tanong o nagmamadaling umalis. Ang tanging nakikita nila dito ay gusto nito ipaliwanag at ituro kung saan talaga siya nanggaling. At dahil hindi nga nila to pwedeng ikulong dahil wala naman sila maikakaso dito at hindi rin nila to pwedeng paalisin dahil hindi nga nila ma-verify kung saan bansa talaga siya nanggaling. Ang ginawa nila ay pinatuloy muna nila to sa hotel sa labas ng airport habang bine-verify yung lahat ng mga nangyari mula nang sumakay si Mr. Ginansfer doon sa eroplano hanggang nakarating siya sa Haneda Airport. Nagpaiwan sila ng 2 immigration officer sa labas ng pintuan ng kwartong tinutuluyan ni Mr. Ginansfer para masiguradong walang papasok dito o hindi rin ito makakalabas. Ang tanging bilin sa kanila ay huwag nilang iiwanan yung posisyon nila at huwag din silang magpapapasok dito dahil kung talagang espiya nga talaga si Mr. Ginansfer panigurado ay high-end spy ito para makagawa ng mga authentic na mga documents. Lumipas yung gabi na wala namang kakaibang nangyari. Ang tanging nangyari lang ay umiinda si Mr. Ginansfer ng sakit ng ulo at matinding pagkahilo kaya tumawag siya ng room service. Dinala siya ng pagkain at gamot. Wala namang kakaibang nangyari dito. Bago nila paalisin yung room service ay sinigurado muna nilang nandun yung subject nila sa loob ng kwarto. Nakita nila si Mr. Ginansfer nakaupo sa kama niya habang hawak-hawak yung ulo niya. Tinanong nila kung kailangan ba nito ng doktor. Sabi niya ay matutulog na lang daw siya at sana bukas ay makabalik na siya sa trabaho. Lumipas ang ilang mga oras, kinabukasan mga alas 7 ng umaga ay nagsimula na magdatingan yung mga military intelligence at mga immigration agents doon sa hotel. Kinatok nila si Mr. Ginansfer pero hindi ito sumasagot. Makalipas ang ilang mga minuto sa pag-aalala
na baka may nangyari dito dahil sumakit nga yung ulo nito nung gabi, ay kumuha na sila ng duplicate ng susi. Pero pagpasok nila dun sa kwarto, ay wala silang nakitang tao dito. Napaisip pa nga sila na yun ba yung kwartong tinuluyan ni Mr. Genansfer dahil napakalinis ng kwarto nito. Maayos yung kumot, maayos yung unan, walang gusot yung kama na parang walang taong tumuloy dito nung gabi. Ultimo kung paano iwanan ng mga empleyado ng hotel yung pagkakatupi ng kumot, ay ganun din nila to natagpuan. Walang bintana yung kwarto nito na magkakasya siya, kaya imposible itong nakatakas. Tinanong nila ngayon yung dalawang immigration officer nila na nagbabantay sa pinto, pero nangako yung mga to na hindi sila umalis sa pwesto nila. Nagsimula nila itong itawag sa mga police station malapit dun sa hotel. Malabo rin itong makaalis ng bansa dahil nasa kanila yung passport nito, kaya naman hindi sila masyadong naalarma. Ang kaso nga lang, lumipas pa lang ang ilang minuto ay nagsimula na silang magtaka. Dahil nakatanggap sila ng balita na yung mga documents, passport, ID, wallet, checkbooks, maging pera nitong si Mr. Genansfer ay wala na sa opisina ng immigration. Sa kabila ng may mga nagbabantay sa labas nito at nakalak yung mga cabinet kung saan nakalagay yung mga documents na yon. Si Mr. Genansfer ay nawawala, maging lahat ng mga papeles nito na parabang hindi ito nag-e-exist. Mula nun ay hindi na ulit nila ito nakita. Hindi na sila nagkaroon ng balita tungkol dito, at dahil sa pangyayari na to, para makaiwas sa kahihiyan, ay pinilit nilang itago yung nangyari. Sinabihan nila lahat ng mga taong nakausap, nakakita kay Mr. Genansfer, at sa kwento na ito ay huwag ipagsasabi kahit kanino. Mahigit 70 taon na ang nakakalipas mula nung nangyari ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malaman kung nasaan na si Mr. Genansfer. Ayon sa teorya ng iba, baka nga espiya ito galing sa ibang bansa. Pineke nila yung lugar na pinanggalingan niya para kung sakaling mahuli siya ay hindi malaman kung saan bansa talaga siya nanggaling. Pero hindi nito na ipapaliwanag kung paano nawala yung mga documents niya sa immigration office. Ang teorya naman ng iba baka alien to, pero ang pinakatampok na teorya ay nag-cross na naman ang dalawang magkaibang panahon ng dalawang magkaibang universe. Baka nangyari ito nung umuga yung eroplanong sinasakyan ni Mr. Genansfer. Tandaan natin ang sabi niya ay dumaan daw sila sa isang malaking bagyo, samantalang sabi ng piloto ay naging payapa daw yung mahaba nilang biyahe. Summer daw noon at wala silang nadaanan na bagyo. Maaaring sa pagkakataon na yun ay nakapalitan niya yung sarili niya sa parallel universe, at yung nakapalitan niya ay nagkaroon din ng problema sa Haneda Airport dahil pinipilit niyang taga-Andorra siya, samantalang the United Kingdom of Turin ang nakalagay sa mapa. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi niyo sa video na to, at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento. Huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod nating mga upload.